Magandang araw mga idol. Welcome sa ating isang serye na naman ng Snake Awareness. So may bisita tayo ngayon. Ayan, si Idol Dave ng Philippine Eagle Foundation. So ayan, nakikita niyo yung mga alaga niya. So isa siyang animal keeper doon mga idol. So binisita tayo niya ngayong araw na to. Kasi gusto niyang malaman o matuklasan yung hiwaga ng mga venomous snakes natin. Kasi doon kasi sa center, sa foundation, marami din silang na-encounter na mga wild animals. So, gaya na lamang ng mga ahas. So, hindi limited to non-venomous yung mga ahas sa kanila kasi yung paligid nila is magubat at saka protected area yun mga idol. So, itong nilabas natin ngayon ay isang king cobra or kilala sa tinatawag na banakon sa Kabisayaan. So scientific name niya is Ophiophagus hana. So Ophiophagus meaning is snake eater. Yung hana is tree dwelling. So ayan. Tree dwelling yung meaning ng hana mga idol, ibig sabihin yan. So talagang magaling to silang manirahan sa mga puno. So ayan si Idol Dave nagiging kampante na. So kanina nilabas natin yung yung summer cobra. Hindi lang natin sinali dito sa vlog natin kasi mas maganda itong king cobra kasi para mas malaman natin yung in-depth na mga galaw niya. So dito tayo ngayon, ayan, para malaman at saka maobserbahan ni Idol Dave yung behavioral pattern ng king cobra. Ayan, lumundag pa. At saka yung natural instincts ng mga ahas. So yung natural instincts mga idol, dito natin nalalaman sa close encounter talaga. Kasi kapag sa malayo lamang natin sila natatanaw, bihira or limitado yung mga observations natin. So ayan, lumulundag sila. So yung mga king cobra mga idol, talagang lumulundag yan sila kapag nilalapitan mo sila. So yung instinct nila is hindi naman talaga aggressively in nature. Hindi aggressive in nature. They are just doing it defensively. So walang ahas na aggressive mga idol. Yan ang in-note natin. Defensive yung term. So yan, pakita natin yung kulay niya. So itong king cobra natin mga idol is pa to? Siguro sub-adult pa to, hindi pa to adult mga idol . Kala nyo lang malaki to pero hindi pa to ganun ka talagang fully matured. So most probably mga 6 to 7 years pa to siya. Medyo maliit pa tingnan. So yan si idol, medyo nagiging kampante na siya. So din-distract na Idol Dave yung ahas para makakuha tayo ng magagandang anggulo. So yan, lumilingon na yung king cobra. So ganito yung distraction mga idol kapag lahat ng gumagalaw, dun siya nakafocus. So yan, ayun, nag-strike siya. So ang tanong mga idol, bakit siya nag-strike? So nag-strike siya dahil nilapitan natin yung personal space niya. So yan, kita nyo, may ikot siya mga idol. Hinawakan ko yung buntot. So ang haba niya. So ganyan yung kulay, ito yung kulay niya, grayish abuhon. So brown, yung dito sa Mindanao, grayish, yung sa Luzon is brown. So makikita niyo yung mga vlog nila kasama natin nila Cobra Prince, ng Cobra Team, nila Tall Cobra, lahat ng Cobra Team ng Laguna, nakukuha nila is mga brown, kayumanggi yung kulay ng king cobra nila doon. So dito sa atin, grayish, so abuhon. So ayan, Idol Dave. So hinawakan ko yung buntot. So makikita nyo yung mga idol. Lumulundag talaga siya. So balik tayo doon sa yung paglulundag niya. Yung skills niya or yung behavior niya mga idol sa paglulundag is talagang parte ng kanyang defensive nature niya. Kasi kapag kapag ino-occupy mo kasi yung personal space niya, pag nilalapitan mo talaga yan sinusunggaban ka talaga niya para maka-clear siya
ng talagang saktong distansya, malayo, kasi yung ahas mga idol takot talaga yan sa tao. So dahil nga sa malaki sila na species, mahaba sila na species na ahas, kailangan nila ng medyo 1 meter dapat safe distance sa mga threat sa kanilang paligid. So ayan, medyo malayo ako ngayon dito mga idol, kaya hindi ako sinusunggaban. So gaya lang yan tao, kapag tayo ay nilalapitan ng hindi natin kilala, ino-occupy nila yung personal space natin, 'di ba? Tutulakin natin sila palayo, tinutulak natin sila palayo. Gaya lang din yan ng mga aso, defensive lang yan. So talagang kapag may makikita na wild animals gaya ng mga ahas, gaya nitong king cobra, always have a safe distance mga idol. Di pwede na lapit-lapitan natin yan sila, kasi in nature hindi sila hiyang sa mga tao. Talagang yan sila, isolated yan sila, tsaka mailap. Ayaw nila yung nandidisturbo sila. So kapag nasa gubat to sila mga idol, pipiliin lang naman nilang magtago. Kaya kapag nasa gubat tayo mga idol, always talaga dapat magbota tayo. So ayan, try natin na free handle yung ahas mga idol. I-handle natin, huwag niyong gayahin ito mga idol. Ayan. So observe mga idol. So ginagawa ko to mga idol dahil hindi para magpa-showcase ng talent. So gusto ko lang makita din ni Idol Dave yung behavior ng ahas sa ganitong kalagayan. Ayan. So medyo kasi yung ahas mga idol, kapag dinidistract natin, pwede nating gawin ito. Pero hindi natin na-advise mga idol na ginagawa natin ito. Huwag niyong gagayahin yung mga ganito mga idol. Yan, kasi lubhang napakadelikado. So yan, makikita niyo mga idol. So lahat ng nakapokus niya is talaga yung gumagalaw sa harap niya yan. Kasi gumagalaw si Idol Dave sa harap. So kita niyo yung balance niya, hindi siya stable. Kaya hindi yan siya nakakasunggab. Gaya ng nasa lupa siya, hindi niya pwedeng, strike siya. Pero hindi niya pwedeng hindi siya gaya na sa lupa, pwede niyang lundagan yung nasa tao na nasa harap niya or yung mga hayop na nasa harap niya. So ayan mga idol, medyo mahaba na yung vlog natin. Sana may natutunan kayong kaunti. Sana may na-observe kayo na regarding sa galaw ng ating mga wild animals gaya nitong king cobra. So kapag may nakita kayo mga idol, huwag niyo nang lapitan. Kaya always keep in mind tumawag ng rescue. Maraming salamat mga idol sa susunod na mga rescue.